inom for that long period of time. So after 40 days, expected nga luya kayo si Jesus Christ, gutom kayo si Jesus Christ. Gusto sa mukaon kay luya na siya, gikapoy ang iya ka human lawas mga kaigsunan. Dira appear sa iya ang devil, si Satan, and nagtintal si Satan sa iya Jesus, kung ikaw ang tinuod nga anak sa Dios, pwede ba nga kana nga mga bato nga naadira, you can turn them into bread so that mauna ang imong kaunon, so that mauna ang mag-energize kanimo, kay luya naman ka, gutom naman ka, uhaw naman ka, pwede ba nga kana nga mga bato himuon nimo nga tinapay aron mauna ang maghatag kanimo og kusog, mag-energize, mag-revive kanimo? Unsa ingon ni Jesus Christ in Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds or comes out of the mouth of God. Kay para kang Jesus Christ so that ma-revive, ma-energize, ma-stimulate ang atong espirituhanon nga kinabuhi, kinahanglan nato ang pulong sa Ginoo. That is why mabasa nato ang purposes on Psalm 19 sa pulong sa Ginoo sa isa ka tawo. And one of the purposes of God's word in Psalm 19 is that it revives, it refreshes the soul. Ang pulong dira nga convert sa King James or sa New King James, revive, or sa NASB, refresh. Buot ipasabot sa original nga pagkahubat means ang pulong sa Ginoo nagahatag og refreshment kanato, nagahatag og energy kanato, naga-stimulate kanato, naga-excite kanato. That is the appetizer of Jesus Christ. Ang pulong sa Ginoo mao ang nagahatag kaniya og nagahatag pud kanato mga kaigsuonan og kusog. Kusog para unsa? To do the will of God. Kusog to do the will of God. Gani si Billy Graham nag-ingon, if you are ignorant to God's word, you will be ignorant to God's will. Kay after the appetizer, actually, ang atong pagkatan-awon dira, ang main dish ni Jesus Christ, if ang appetizer niya is the word of God, ang main dish ni Jesus Christ is the will of God. Gani ang word of God, ang appetizer niya, mao ang nagahatag kaniya og energy, nagahatag kaniya og excitement, og vigor, so that mas mahimo pa niya ang kabubuton sa Ginoo alang kaniya. Gani diri sa verse 34 ingon diri, Jesus said to them, my food is to do the will of him who sent me, and to finish his work. Ang main dish ni Jesus Christ, after the appetizer, ang main dish ni Jesus Christ is the will of God. And ang purpose sa main dish, sa isa ka fine dining, mga kaigsuunan, kung ang appetizer mauna ang invigorate ka nato, mag-excite ka nato, maghatag ka nato og gana. Ang main dish, mauna ang maghatag ka nato og kabusog, mauna ang pinakadako og pinakataas ang carbohydrate sa tanan nga parte sa atong full course meal, mauna ang pinakadaghan, mauna ang pinakadapat nagahatag og satisfaction, nagahatag og fullness ka nato physically, mauna ang purpose sa main dish. And that is the same sa spiritual main dish nato, nga mao ang ginatawag natong will of God. Following and doing the will of God is the only thing that truly makes our life full and satisfied. I repeat mga kaigsuunan, being and doing the will of God is the only thing that can truly make us full and satisfy us.
Kay bisag unsa pa nato nga pagpangita o katagbawan sa mga butang diri sa kalibutan, sa isa ka maayong nga career, sa isa ka maayong nga pamilya, sa isa ka taas nga sweldo, sa daghan kaayog mga gina-offer nga mga pleasures dinhi sa kalibutan, sports and music and material things, bisag asa pa nato pangitaon ang tinuod nga katagbawan. Bisag unsa pa na kadaghan ang atong nga na accumulate dinhi sa kalibutan, wala gihapon makahatag og tinuod and lasting satisfaction. Because lasting fullness of life and satisfaction makit-an lamang sa presensya sa Dios, makit-an lamang sa kabubuton sa Dios. Gani in Psalm 16:11 ingon didto, in His presence there is fullness of joy, and in His right hand there are pleasures forevermore. Wala na namakit-an sa bisag unsa pangabutang dinhi sa kalibutan. It's only mga kaigsunan in doing the will of God. Siguro, naka-experience na mo. Ako kapilan ako naka-experience. Mga kaigsunan, nakabalo ko, mauni ang kabubuton sa Ginoo, and yet in my selfishness, in my self-centeredness, mao sa gihapon ni opposite ang ako gibuhat, nalipay man ko at a short period of time. But at the end of the day, naghatag lang ka ako og guilt, naghatag lang ka ako og shame, naghatag lang ka ako og regrets sa akong kinabuhi. And I know nga dili lang ako naka-experience niya na apil mo. Nakabalo kita nga mauni ang kabubuton sa Ginoo, and yet there are times nga sa ato nga pagka-greedy, pagka-selfish, mo sa gihapon opposite ang ato nga ginabuhat. And yes, nalipay man ta for a short moment of time, pero at the end of the day, nagyapon ta dito, unsatisfied, discontented, full of regrets, wanting for more, full of guilt and shame. Because mga kaigsunan, the only thing that truly satisfies is the will of God. Wala na ilain. There is no second option. It is the only option. It's the only viable choice. Kung gusto kita ng atong kinabuhi is full and satisfied, pursue the will of God. And unsa man ang kabubuton sa Ginoo sa atong kinabuhi, na ay mga pipila nga giingon sa pulong sa Dios, may tungod sa kabubuton sa Ginoo alang kanato. It is God's will for us to live with thankfulness, with gratitude. It is God's will for us na ikaw ug ako makabaton og kaluwasan. It is God's will for us na ma-sanctify, na little by little ang atong mga sala sa kinabuhi, gakapanas, gakawala hangtod nga mas magkinabuhi ta holier in the presence of God. Ang kabubuton sa Ginoo nga ato siya i-follow. Kabubuton sa Ginoo nga magkinabuhi ta full of good works, nga makita-an si Jesus Christ, and ang atong suga makita nila, and Jesus Christ will receive the glory. Kabubuton sa Ginoo, isa pa pinakadako nga kabubuton sa Ginoo is that we find our satisfaction in Him. We find our satisfaction in Him. Mga kaigsunan, if we are in the will of God, we are full, F-U-L-L. But if we are outside of the will of God, we are a fool, F-O-O-L. Gani ingon sa Ephesians chapter 5 verse 17, therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Ang pulong dirang understand is not just about knowledge, it's more on application. Sabto nimo og tumanon nimo ang kabubuton sa Ginoo sa imong kinabuhi. Kay kung dili nimo na tumanon, ingon dira, kung ato basahon ang implication, we are a fool. So ang pangutana karon nga hapon sa ato sa imo ug sa ako, are you fool or are you a fool? You will be full, you will be satisfied, ang imong kinabuhi tagbaw
the more nga gasunod ka sa kabubuton sa Ginoo alang kanimo. Pero you will live a foolish life if you are outside the will of God. You will live a foolish life kay kabalo kita na living outside of the will of God will always mga kaigsuunan result in regrets and guilt and shame sa ato ang kinabuhi. Gani, ask yourself this: am I full? Am I satisfied because I am in the will of God? Or am I a fool because right now I'm living outside of the will of God? Mao nang ikaduhang makitaan nato, the main dish, and ikatulo makita nato dili lang ang appetizer, which is the word of God. The main dish is the will of God. And thirdly, the dessert is the work of God. Ingon gani diri ni Jesus Christ, my food is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Ang iyang dessert, mga kaigsunan, is to finish the work of Jesus Christ, or to do the work of God sa iyang ministry for 3.5 years ni inyong kalibutan. And that is the same for us. And most of the time, of course, ang ginagamit nato nga dessert, lain kung dili ang mga sweets. Gani sa hiligay noon, ang tawag sa dessert is hinamis. Okay. Panghinamis, mao na ang tawag. And I'm just so puzzled. Pag-abot na ako diri sa Bukidnon, mga kaigsuunan, what I observed is this: nagkaon na ang mga adults, grabe na ang ilang kaon-kaon og mga kanon og uban. And then after that, mag-dessert sila, pan. Pan ang dessert din. That's a very strange nga culture kay sa amoa dito sa Luzon, wala may inana. And then here comes, mag-abot na ko diri, gipakaon kog daghan nga mga pagkaon, kanon og sudan, and then after that, tunulan ko kani ang dessert, pan. Dagko pag yun nga mga pan. Okay? So I don't know ngano nga inana ang iyong culture dinhi, but that is a very interesting and puzzling observation nga ako nakitaan. Pero sa uban, most of the time, ang ginagamit nga dessert, walay lain kung dili ang mga sweets. Gani, mga leche flan, na uban sa kung mag-adto sa gawas, na atay mga ice cream, mga sundaes, mga shakes, o uban pa kung medyo apiki gyud, candy. Okay? Or lollipop or chocolate nga mapalit dira sa mga stores. Mauna ang dessert. Gani na ay duha ka butang nga ginabuhat ang dessert sa ato ka. It makes our life sweeter. And secondly, it makes our life sweater. Nakatry na bumuan ng grabe mo kabusog to the point, nag-dessert pa mo to the point nga panington na mo sa grabe kabusog? Because that's what plenty of food does. Nag-appetizer na ka, nagkaon ka main dish, unya nag-dessert pag yun ka daghan nga pan. To the point nga dili lang tamis ang imong kinabuhi, but panington pag yun ka. That is what dessert does, mga kaigsunan. And that is the same principle na makitaan nato dinhi. Doing the work of God, first and foremost, makes our life sweeter. It makes our life sweeter, mga kaigsunan. Have you ever experienced nga nagbuhat mo og nag-involve mo sa isa ka ministry, isa ka buluhaton alang sa kahimayaan sa Dios, and then after that you were just smiling. It seems that you did a very sweet job. Nga dili mapugngan ang unexplainable joy sa imong kasing-kasing. It seems that your time when you were in that ministry, you were involved in that work, grabe katamis nga panahon. Have you ever experienced that? That is what the work of the Lord does. Nagahatag na og katamis sa ato ang kinabuhi. Gani nagaingon ang isa ka popular nga chorus, sweeter as the years go by. Sweeter as the years go by. Ang pagbuhat sa mga buluhaton nga makahimaya sa Ginoo, mga kaigsuunan,
makes our life sweeter. In a sense nga nagahatag ka nato og kalipay. Nagahatag ka nato og katagbawan panahon nga nagabuhat ta sa pulong, nagabuhat ta sa kabubuton og sa mga buluhaton sa Dios. Gani ang isa pa nga popular chorus nagaingon, there is joy in serving Jesus. Dili matungkad unsa ka lawom, unsa ka grabe nga inner joy nga may nakita panahon nga nagabuhat ta og mga buluhaton sa Dios. As people who are in the ministry for so long, as Pastor Yuel and Nanay Feby, as Pastor Ethan, as Pastor Jocelyn, and those who are serving the Lord longer than we are, and they will guarantee, they will say sweeter as the years go by. That really there is joy in serving Jesus nga amid sa mga pagsulay sa kinabuhi, amid sa mga lisod nga mga kahimtang, na ay kalipay, na ay katagbawan, na ay satisfaction every time nga nag-involve sila sa buluhaton sa Dios. Because mga kaigsunan, being involved in the work of God is a very sweet thing. And secondly, dili lang nagahatag og sweetness, it makes our life sweeter, but it makes our life sweater. Because really, it is a hard work nga mag-involve sa buluhaton sa Dios. Kinahanglan nato from time to time magsakripisyo, kinahanglan nato maningkamot, kinahanglan nato mag-set og extra time, kinahanglan nato nga maghatag og extra nga kusog, extra gyud nga resources, extra nga mga pagpaningkamot aron mahuman nato ang buluhaton sa Dios nga gisalig ka nato. It makes our life sweater. It takes sweat and hard work ang pagbuhat sa buluhaton sa Dios. But it is all worth it. It is all worth it. Kay dili lang nga nagahatag og ang buluhaton sa Dios, dili lang nagahatag og sweetness, rejoicing, but nagahatag pud og sweat, but at the same time rewarding kanato. Dili lang rejoicing but rewarding alang kanato mga kaigsunan. In 1 Corinthians 15:58 nag-ingon dito, therefore mga kaigsunan, dili ta magluya kung dili magpadayon kita. Dili lang magbarog kung dili magbuhat sa mga buluhaton sa Dios. Kay kabalo kita nga kana nga mga sakripisyo nato, kana nga mga singot nato, kana nga mga even luha nato, dili mo sa kawang. Because someday it will be rewarded. And what better joy it is para sa imuha ug sa akoa nga mag-atubang sa ato nga Dios ug manluluwas, nga nagsakripisyo sa iyang kinabuhi alang kanato ug mag-ingon, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of thy Lord, and dili lang niya na tuluyan pa ka og rewards. What more fulfilling time would be than during those moments, mga kaigsuunan. Gani, dili ta magluya. Magpadayon kita. Yes, 2025 na, daghan na tag mga kaagi, daghan nag mga ministry involvement, pero the job is not done. This 2025, let us continue on laboring until the Master comes. Gani ingon sa hymn, toiling on, toiling on. Padayon kita mga kaigsuunan sa pagbuhat sa mga buluhaton alang sa Dios. And unsang description sa buluhaton sa Dios nga angay natong tan-awon karon nga kahaponon sa ato gayud nga pagtan-aw sa verse 34 to verse 38. First and foremost, this work na ginadescribe ni Jesus Christ, it is a duty to be completed. Pero sa verse 34 ingon diri, and to finish His work. Dili lang nga magsugod, kay daghan man mga tao nga maayo sa pagsugod. Maayo magsugod sa isa ka buluhaton, maayo magsugod sa isa ka ministry, pero mag-abot ang mga pagsulay, mag-abot ang kalisod, mag-abot ang kabisi, mag-abot ang uban mga rason, gi-give up na. Dili na gipadayon. Pero ang ngayon lamang nga ang mga nasugdan nga buluhaton sa Dios, ato padayonon. Ato kumplituhon mga kaigsuunan.
And secondly, dili lang ang ngayon lamang ato kumplituhon, but it demands urgency. It's not just a duty to be completed, but it demands urgency. Diri sa verse 35 to verse 36, makita nato nga gi-contrast ni Jesus Christ ang buluhaton sa Dios sa buluhaton sa isa ka farmer. Ingon ni Jesus Christ, kung sa isa ka farmer, human nga siya nagtanom, maghulat pa sa og pipila ka bulan hangtod nga mag-harvest siya. Sa ila nga panahon, it takes 4 months sa ila gitanom aron maka-harvest na sila. Pero yung ni Jesus Christ, that is the opposite ka nato. Because dili na nato kinahanglan maghulat. The harvest is plentiful. Daghan mga tao nga wala pa'y Kristo sa ilang kinabuhi. Get involved now. Di na kinahanglan maghulat pa. Di na kinahanglan magpaugba pa. Di na kinahanglan magpa-next year pa. Kung kaya nimo, kung kaya nako, magsugod na ta karon. Muna ang ginaingon ni Jesus Christ din ni mga kaigsuunan. Dili na ta magpalangan-langan sa pag-involve sa buhaton. Dili na ta magpalangan lang, ay hana kong inani, ay hana kong inani. I have experienced that a lot, mga kaigsuunan nga, abi na ako, ay hana na ako buhaton, kani kung medyo free na ko. Kaning adlaw, free na siguro ko ana. Kaya wala naman ko'y buhaton. Daw di pag-abot anong adlaw na ana sa buhatonon. Ay sige, next week na lang. Pag-abot na next week na ana sa di ay nakaset nga time. Because kung ang rason na to ngano dili ta mag-involve sa buhaton kay busy, all of us are. Kinsa may walay buhatonon sa atoa? Kinsa may dili busy sa atoa? It's an overrated excuse already. Let us get involved now. Sa kung unsa lang ang mga opportunity ang makaya nato, dili man necessarily nga full time na agyud ka sa simbahan, nagaalagad gyud ka dito, but in your own ways. Sa opportunities nga ginahatag sa Ginoo sa imuha matag adlaw, get involved in the work of God. It demands urgency. And thirdly, dili lang nga it demands urgency, but sama sa ako giingon kanina, it delivers reward. Gani ingon diri sa pulong sa Ginoo sa verse 36, and he who reaps receives wages and gathers fruit for eternal life, that he who sows and he who reaps may rejoice together. Kung ang farmer na ay rewards pag human niya nga nag-harvest, pag human niya nga nagtanom, kita pod. The more nga nag-aalagad pa sa Ginoo, the more that we are investing for eternal rewards. Ug kana nga investment, guaranteed 101% sure na ay mga investment diri sa kalibutan nga mapildi man ta. Na ay mga investment nga dili man makahatag og rewards kanato, makahatag og benefits, makahatag og gains kanato, gansitaan ang mga benefits. Pero ang benepisyo sa nga atong matagantaman, panahon nga naga-invest kita sa future rewards because of the work we are doing for God, dili na gansi. Because it's even more wonderful than we could imagine ang ginaandam sa Ginoo na rewards alang kanato. And lastly, mga kaigsunan, it is designed to be continuous. Ingon diri sa pulong sa Ginoo sa verse 37, for in this the saying is true, one sows and another reaps. I send you to reap that for which you have not labored, others have labored, and you have entered into their labors. Ginapahinumduman ni Jesus Christ ang mga disciples nga kana nga mga produkto nga inyong kakakitaan karon, kana nga mga maayo nga butang nga inyong kakakitaan karon, mao na ang resulta sa pagpaningkamot sa mga katawhan before you. And gitanaw na ako ang mga Bible scholars, it seems si Jesus Christ din nag-point out sa gibuhat sa mga propeta in the Old Testament, gibuhat sa mga hari nga Kristohanon in the Old Testament, gibuhat sa mga rabbis in the Old Testament, gibuhat sa mga people, mga prophets, and all people nga naglabor hangtod nga makaabot sila in that time. Muna ang ginatudlo din ni Jesus Christ nga kana nga mga kana nga ginagain ninyo karon, di na inyo ha, kaya resulta na sa pagpaningkamot sa uban nga niagi before you. And that is the same is true kanato, mga kaigsunan. Dili nato i-discredit ang mga niagi kanato.
mga generations before us. Because if we look around Bethel Baptist Church today, how big it is, how nice it is, how comfortable it is, how modern it is, resulta na sa gibuhat o sakripisyo o singot o luha sa mga katawhan, mga Kristohanon, mga alagad sa Ginoo long before us. Let us not discredit. Yes, naatay mga preference sa kung kinsa na nga anong mas maayo, kinsa na nga anong mas maayo, but all of them has been, mga kaigsunan, a gift of God to the church. And let us not discredit them sa ilang mga gibuhat in the past. Ngunumduman nato, bisan pa man ang pinaka-missionary nato, si Mr. Debris, na isa sa dakong instrumento sa Ginoo, hangtod sa mga pastors diri sa Bethel Baptist Church from that generation hangtod today, all of them, no matter how many weaknesses they had, no matter how many failures they had been used by God as an instrument nga mapadayon ang buluhaton nato. Let us remember them sa ato gayud nga pagpadayon nga kana nga mga butang is a result. Let us give our respect to them and let us continue on kung unsa ang mga nasugdan nila ug padayonon nato ang buluhaton sa Dios nga gi-entrust niya kanato karon nga ato na pud panahon nga mag-alagad sa iya dinhi sa Bethel Baptist Church. Mao na ang makita nato nga ginatudlo ni Jesus Christ mahitungod sa work of God dinhi. Those are the three things nga ato matun-an karon nga kahaponon. And as I close, nakita nato ang appetizer nato nga angay nato pagkatanawon is the Word of God. Ang main dish nato is following the will of God, and ang dessert nato is doing the work of God. Gani ang challenge nako sa ato karon. My challenge for all of us is this: let us dig the Word of God, or delve into the Word of God. Let us delight in the will of God, and let us do the work of God. Padayon kita nga magtanaw, magbasa sa pulong sa Ginoo. Padayon kita nga i-align ang atong kinabuhi sa kabuhaton sa Ginoo, o padayon kita nga kaigsunan sa pagbuhat sa mga butang nga makapalipay sa Ginoo. May our lives this year 2025 be a fruitful year of making God known pinaagi sa atong kinabuhi. Let us all the more know God through His Word, and let us all the more make Him known through following His will and doing His work. Mag-aampo kita. Amahan nga langit nun, salamat sa imong pulong nga mo natun-an karon nga hapon. May your word be an encouragement, be a reminder, be a rebuke, be a challenge, be a refreshing avenue kanamo. And it is our prayer, O Lord. It is our plea that we are not just hearers, but may we be doers of your word. Tabangin ni O Diyos sa pag-aplikar ini sa among kinabuhi. We commit these things in Jesus' name. Amen and amen. Gampo kita. Our gracious and loving Heavenly Father, thank you so much for the care and protection you have given to each one. Thank you for the many blessings you have done for our lives. Labi na gyud sa maayo nga panglawas, imo gihatag aron makaanhi kami pag-usab sa imo balay alampuanan aron makasimba sa espiritu ug kamatuoran. Salamat gayud sa imong pulong nga amo napaminawan nga gidala sa imong alagad. Amo kini dumdumon aron masugilon sa uban ang imong pulong, ang imong will of God, and then the work of God. Ug karon nga kahaponon, amo na sab kahigayunan maghatag o maghatag sa amo ikapulo or tithes and offering para mapalabo pagyod o para sa imo nga kahimayaan. In Jesus' name, amen.
And para sa ato ang closing hymn karon nga hapon, atong kantahon ang I Am Thine, O Lord. Sing. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it's all thy love for me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord.